Sa buhay natin, lahat tayo ay minsan ding nangarap. Maging malaki man o maliit yan, lahat tayo ay pare-parehong may inaasam sa buhay. Mga bagay na handa nating ilaanan ng mahabang panahon at matinding pagsasakripisyo para lang makuha. Ngunit sa pag-abot natin ng mga pangarap na to, hanggang saan ang kaya nating ibigay para makamit ang matagal na nating minimithi? Magandang araw po, Miss Hart. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lando. Isang 22 years old college student. Siguro, nagtataka po kayo kung bakit parang pangmatanda ang pangalan ko. Para po sa privacy ko, ay pinili kong huwag na lang sabihin ang totoong pangalan ko. Nangyari po ang ikukwento ko sa inyo, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Isa po akong engineering student na sana ay graduating na. Pero dahil sa isang aksidente na kinasangkutan ng tatay ko, ay na-late po ang sanang pagtatapos ko, na mas pinili ng mga magulang ko na patigilin ako sa pag-aaral. Pero dahil sa kagustuhan kong makatapos at maiahon ng pamilya ko sa buhay, ay nagdesisyon ako na makipagsapalaran sa syudad. Malapit lang din po ang lugar na yon kung saan ako nag-aaral. Doon ay maswerte akong nakahanap ng trabaho sa isang grocery store. Personal kong nakausap ang may-ari na si Ma'am Katrina noong nag-apply ako. Ang hinahanap pala niya ay isang makakasama sa bahay para utos-utusan. Malaki naman ang ino-offer niyang sahod. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa at agad akong pumayag. Bukod pa doon, ay binigyan niya rin ako ng sarili kong kwarto sa may gilid ng garahe ng bahay nila. Kaya naman lalo akong nakatipid sa gastusin dahil hindi ko na kailangan mag-dorm. Medyo mabigat at nakakapagod ang trabaho sa bahay ni Ma'am Katrina. Pero sinikap kong pagtiisan yon dahil malaki din ang pasahod niya sa akin. At kapag oras na ng pag-aaral ko, ay talagang hindi niya ako pinakikialaman. Kaya naman, madalas ang pagpapakitang gilas ko sa kanya sa trabaho. Mapaloob man o labas man ng bahay. Maganda ang pag-aasikaso ko sa lahat. Pati nga po ang pagluluto minsan ay pinapakialaman ko na, lalo na kapag alam kong pagod siya. Sa tuwing darating siya ay may mainit na kape ng nakatimpla at naglalagay din ako ng mga biskwit sa platito para i-partner niya doon. Kita ko naman ang ngiti sa mga labi niya sa tuwing pinagsisilbihan ko siya. Isang bagay na siyang palagi kong hinahanap sa tuwing magkikita kami. Dahil yun ang basihan ko, Miss Hart, kung nagawa ko ba ng maayos ang trabaho ko o may kulang pa. Miss Hart, halos mag-isa lang po palagi sa bahay si Ma'am Katrina. Isa pong piloto ang asawa niya at siya naman ay may-ari ng dalawang malalaking grocery store. Sa edad po na 40 ay wala pa rin silang anak ni Sir Robert, na asawa niya dahil sa pagiging piloto ay madalas na wala sa bahay. Pero kapag umuwi naman ito ay madalas ko rin silang marinig at makitang nagbabangayan. O ito, sino ito? Sabi mo kaibigan mo pero yung mga react sa mga message mo, kung ano-anong mga puso-puso pa. Pusuan ko kaya yung nguso niya? Galit na tanong ni Ma'am Katrina habang halos isampal na kay Sir Robert ang cellphone na hawak niya. Co-pilot ko nga yan, paulit-ulit na naman tayo eh. Ito na naman Katrina, lahat na lang pinagseselosan mo. Lahat na lang ikinaka-insecure mo. Ano ka ba? Imbis na makapagpahinga ako kapag umuwi, dinadakdakan mo lang ako. Nakasalampak si Sir Robert sa sofa nila habang minamasahe ang ulo niya. Paano namang hindi magtududa sa'yo? Napakaraming nagme-message tapos puro babae pa. Tuwing iuwi ka, iba ang kulon mo. Aba, Robert, ni isang kulon nga wala ka dito sa bahay eh. Sinong niloloko mo? Ay nako, isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta ako magpapahinga ako at matutulog. Wala akong ginagawang hindi maganda sa'yo kaya manahimik ka dyan. Please lang, hayaan mo akong makapagpahinga dahil may trabaho na naman ako bukas. Ayan, dyan ka magaling. Sa mga palusot mong paulit-ulit lang din naman. Lagi ka nalang pagod, lagi nalang wala kang oras tapos ako ang masama. Ako itong mabunganga. Ako itong maingay na hindi iniisip ang pagod mo. Ang nararamdaman ko. Iniisip mo ba? Ni minsan ba kinamusta mo ko rito sa bahay? Uuwi ka lang para matulog, tapos lalayasan mo na naman ako.
Sus Mariosep, Katrina, paulit-ulit na lang. Bakit ako ba? Kinakamusta mo ko? Kung hindi puro tungkol sa pera ang pag-uusapan natin, wala ka rin namang pakialam sa akin eh. Kung magsalita ka dyan, akala mo kung sino kang santo. Isa ka rin namang magaling lang kapag may kailangan. Napaka-impokrita mo kahit kailan. Halatang pagod at masama ang pakiramdam ni Sir Robert habang si Ma'am Katrina naman ay galit na galit pa rin. Madalas po silang mag-away, Miss Hart, sa mga ganitong bagay. Sa selos, sa kawalan ng tiwala. Dahil na rin siguro sa kung ano-anong nakikita ni Ma'am Katrina sa cellphone ni Sir. Pinili ko na lang na intindihin ang trabaho ko kaysa makisawsaw pa sa kanila. Medyo hindi ko rin talaga maintindihan si Ma'am Katrina, Miss Hart. Paano ba naman kasi? Ang lakas magselos at mambintang pero hindi naman kayang ayusin ang sarili. Siya po yung tipong babae na palaging nakaduster. Medyo tumaba na rin pero makikita mo pa rin naman ang ganda sa kanyang mukha. Palagi ding magulo ang kanyang buhok na iniipitan lang ng clam. Sa itsura niya, parang hindi kumikita ng maayos ang negosyo niya at ang asawa niya. Para bang may binubuhay siyang 10 anak at hindi na maasikaso ang sarili. Pero sa kabila po nun ay sinisikap ko na maging maganda ang pagtrato ko at maging mabango ang pangalan ko sa kanya. At hindi nagtagal ay nagbunga na nga ang paghihirap kong yon. Lando, busy ka ba? Isang bati sa pintuan ng kwarto ko ang pumukaw sa atensyon ko. Tumayo ako at binuksan yon. Bumungad si Ma'am Katrina na may daladalang malaking box. Ma'am, hello po. Pasok po kayo. Pasensya na po, matagal bago ako nakasagot. Nag-review po kasi ako may exam po ako bukas. Naku, ganun ba? Pasensya ka na ha? Hindi lang kasi ako makapaghintay at gusto ko nang ibigay sa iyo to. Inabot niya sa akin ang malaking box. Kinuha ko yon at tinitigan ng pulang gift wrapper at meron pang kulay gintong ribbon sa itaas. Ano po ito, ma'am? At para saan po? Naku, basta. Buksan mo na lang, dali. Buksan mo na at siguradong matutuwa ka. Magagamit mo kaagad yan. Pumapalakpak niyang sabi na para bang siya ang binigyan ng regalo. Kahit medyo naguguluhan, ay sinunod ko ang sinabi niya. Binuksan ko ang malaking box na yon at laking gulat ko po nang bumungad sa akin ng isang mamahaling laptop na nakalagay sa loob. Hala ma'am, sa akin po to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Nanlaki pa ang mga mata ko habang hinahaplos-haplos ang laptop. Hinawakan niya ang braso ko at bahagyang hinaplos yun. Oo, diba sabi mo, nakikihiram ka lang ng laptop sa kaklase mo para makagawa ka ng mga activities nyo? Siyempre mahirap yun. Ginagamit din ng kaklase mo yung laptop niya at hindi mo naman agad-agad magagawa at matatapos yung mga activities nyo, diba? Kaya ayan, para makatulong ako sa pag-aaral mo. Maraming salamat po, ma'am. Naiiyak kong sabi at hindi ko napigilang yakapin siya. Pero ma'am, may problema lang po. Ano yun? Tanong niya habang mahigpit na nakayakap sa akin na para bang ayaw niyang bumitaw. Wala po akong pambayad dito eh. Parang kahit saan po ako sumahod, hindi kakayanin. Alam niyo naman pong nagpapadala din ako sa mga magulang ko. Tapos may tuition pa akong binabayaran. Hay nako, akala ko naman kung ano, hindi mo babayaran sa akin yan, ano ba? Regalo ko nga, di ba? Akala ko ba matalino kang estudyante? Hindi mo ba alam kung ano ang regalo? Natatawa niyang tanong. Kamot ulo akong napangiti. Nahihiya po kasi ako, mami. Hindi ako makapaniwala. Mula first year ako, hindi pa po talaga ako nagkaka-laptop. Tapos ngayong graduating ako, doon dumating ang laptop. Tapos yung pinapangarap kong unit pa. Salamat po talaga, ma'am. Muli ko siyang niyakap. Asus, naku, wala yun. Basta, magtapos ka ng pag-aaral ha? At galingan mo ang pagtatrabaho mo dito. Kapag kailangan kita, dapat nandyan ka palagi para sa akin. Medyo nangilabot ako sa huli niyang sinabi. Pero dahil sa sobrang saya ko sa binigay niyang laptop, ay hindi ko na yon pinansin pa. Nang mga sumunod na araw, ay lalo ko pang pinagbutihan
ang pagtatrabaho ko kay Ma'am Katrina bilang pagtanaw na rin ng utang na loob. Kapag day off ko ay pinipili ko rin na tumulong sa grocery store niya at magtrabaho bilang bagger ng libre para naman kahit papano ay mabilib siya sa akin at huwag niyang isipin na inaabuso ko ang kabaitan niya. Pero Miss Hart, habang ingat na ingat ako sa magiging opinyon sa akin ni Madam Katrina, ay iba naman pala ang iniisip niya. Iba ang binabalak niya at doon tuluyang magbabago ang relasyon naming dalawa. Habang busy ako sa pag-aaral isang gabi, ay kumatok siya sa kwarto ko. Ma'am, good evening po. May ipapagawa po ba kayo? Napatingin ako sa bitbit niyang isang bote na nakakalasing na inumin at mga chichirya. Lando, busy ka ba? Yayain sana kitang uminom eh. Pasimple akong napatingin sa laptop ko at saka ibinalik ang atensyon sa kanya. Hindi po ma'am, pasok po kayo. Agad kong isinara ang pintuan nang makapasok siya. Naku, busy ka yata eh. Maghahanap na lang ako ng ibang kasama. Akmang lalabas siya ulit pero pinagilan ko siya. Hindi ma'am, okay lang po. Nagre-review lang naman po ako. Pero naaral ko na po yan kaya okay lang. Wala lang po talaga akong magawa at saka hindi ako makatulog. Palusot ko. Nakakahiya naman po kasi kung tatanggihan ko siya ngayon dahil halata naman na kailangan niya ng kausap. Sigurado ka ha? Hindi ako makaistorbo. Oo naman po. Kinuha ko ang mga bitbit niya at saka yun inasikaso. Inalis ko ang mga gamit sa study table at doon isinet up ang inumin namin at mga pulutan. Bakit po pala kayo nagayang uminom? Nag-aaway po ba kayo ulit ni Sir Robert? Hay nako, ewan ko ba yung sir mo? Huling-huli na ngang nambababae. Pag-amin na lang ang magagawa niya para makabawi sa akin. Pero mas pinipili niya pa rin magsinungaling. Eto, tagay niyo po muna. Inabutan ko siya ng basong may lamang inumin. Ito talagang kailangan ko ngayon dahil pakiramdam ko. Sasabog na ako sa sobrang sama ng loob. Bakit hindi niyo po hiwalayan ma'am? Sigurado naman po pala kayo na niloloko na kayo. Mahirap ipaliwanag at isa pa, maganda naman ang buhay ko kasama siya. Kaya bakit ko ipagpapalit yun? Kapag nawala ako sa buhay niya, paniguradong mapupunta ang lahat ng pera niya dun sa babae niya. Hindi ako papayag na mangyari yun no. Ako ang legal wife. Kaya dapat sa akin ang lahat ng pera niya. Sa bagay, totoo naman yan ma'am. Kung talagang nambababae si sir, panigurado. Baka ibang babae na po ang iuwi niya kung maghihiwalay kayo. O, di ba? Syempre, hindi ko hahayaan na masapawan ako, no? Tuloy-tuloy ang pag-inom niya at halos hindi na siya tumigil sa pagsasalin sa baso niya. Dahan-dahan lang po, ma'am. Baka po malasing kayo agad niyan. Pero tama po kayo. Naku, ayaw ko rin pong mangamuhan sa iba. Mas gusto ko na po sa inyo. Talaga? Mas gusto mo sa akin? Nakangising tanong niya. Oo naman po. Mabait kayo sa akin at ibinibigay niyo pa lahat ng pangangailangan ko. Alam mo Lando, mas marami pa akong kayang ibigay sa'yo. Kung ibibigay mo rin ang gusto ko. Nang gabing yon ay mas nakilala ko si Madam Katrina. Hindi lang siya basta mautak sa pera. Magaling din siyang dumiskarte at hindi siya basta-basta magpapaapi. Ngunit ang pagkilala namin sa isa't isa ay hindi lang doon natapos, Miss Hart. Marahil, dahil na rin sa kalasingan, ay may nangyari po sa amin ni Madam. Isang bagay na kasalanan sa harap ng Diyos at sa mata ng maraming tao, lalong-lalo na sa asawa niya. Akala ko po noong una ay isang beses lang mangyayari yun. Isang pagkakamali na dapat naming kalimutan. Akala ko nga po noon ay mawawalan ako ng trabaho. Grabe ang kabog ng dibdib ko paggising ko kinabukasan dahil wala na siya sa tabi ko. Natakot ako dahil baka isipin niya na pinagsasamantalahan ko siya o baka bigla na lang niya akong palayasin. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung sakali, Miss Hart. Wala naman kasi akong kakilala dito at wala rin akong matutuluyan kaagad na pwede kong lipatan. At syempre, saan pa ba ako makakakuha ng ganito kagandang trabaho para sa tulad kong undergraduate pa lang. Pero mabuti na lang po at hindi yon nangyari. Hindi ako pinalayas ni Madam Katrina.
hindi nawala sa akin ang trabaho ko. Pero kapalit naman nun ay ang mas lalo pang pagiging demanding ni Ma'am Katrina pagdating sa oras ko. At ang hindi ko inaasahan ay ang gabi-gabing pagdalaw ni Ma'am Katrina sa aking silid. Madalas may dala siyang mga pagkain. Minsan ay nagiinom din kami. Kagaya ng ginawa namin noong una. Hindi ko alam at hindi ko po talaga maipaliwanag kung bakit hindi ako tumatanggi. Pero siguro dahil na rin sa utang na loob. At aaminin ko, Miss Hart, na nakikinabang din ako dahil sa ginagawa naming ito. Mula noong gabi-gabing pumupuslit sa aking silid si Madam Katrina, ay binibigyan niya ako ng ekstrang 5,000 sa sahod ko. Kaya ngayon ay sumasahod na ako ng 20,000 kada buwan. Bukod pa ron ang mga ibinibigay niyang regalo sa akin. Nagugulat nga ang mga kaklase ko dahil mukhang nakakaluwag-luwag na raw ako ngayon sa buhay. Ang hindi nila alam ay may kapalit ang lahat ng to. At yun na nga ang pagtabi ko kay Madam Katrina gabi-gabi. Sobrang tapang ni Ma'am Katrina, Miss Hart. Kasi kahit nandyan ang asawa niya, ay hindi ko siya mapigilan sa pagpunta sa silid ko. Palagi siyang gigil. Siyempre bilang isang lalaki, ay hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na tumugon sa mga ibinibigay niya. Dahil babae pa rin naman siya at aaminin ko po na napapasaya niya ako pagdating doon. Dahil sa relasyon namin, ngayon ay nabayaran ko na ang buong tuition ko sa college at iba pang mga bayarin hanggang sa makatapos na ako. Nagkaroon din ako ng ipon sa bangko. Maliit man yon, pero at least kung sakaling kailanganin ko ay meron akong madudukot. Laking pasasalamat ko po sa mga ibinibigay sa akin ni Madam Katrina. Pero hindi ko inaakala na darating ang araw na matatapos ang lahat ng yon. At napakabilis lang pala ng panahon ko para magpakasasa sa yaman niya. Isang gabi, habang pareho kaming nagpapahinga ay may narinig kaming katok. Dahil na rin sa pagod dahil sa mga ginawa namin, ay wala sa sarili akong bumangon at binuksan ang pintuan. Sino yan? Tanong ko habang nagkukusot pa ng mga mata. Nasaan si Katrina? Tuluyan akong nagising nang marinig ko ang pagkasa ng napakahabang baril sa harap ko. Sir Robert, wag po. Wag niyo pong gawin sa akin to. Hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto ko. Nakita niya si Ma'am Katrina sa kama ko. Walang hiya kayo. Niloloko niyo ako. Akala ko pa naman sinisiraan ka lang sa akin ng ibang trabahador dito. Pero tama nga ang sinasabi nila. May kalaguyo ka at talagang itong batang ito pa na parang anak na lang natin. Robert, hindi ganun. Teka lang, makinig ka sa akin. Halos maihi ako sa shorts na tanging suot ko nang muling ikasa ni Sir ang baril niya. Mabilis na tumayo si Ma'am Katrina at saka lumapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, Katrina. Huwag mo kong mahawak-hawakan dahil talagang ipuputok ko sa iyo to. Kung makapaghinala ka na ng bababae ako, kahit anong paliwanag ko sa iyo hindi mo tinatanggap. Tapos, ikaw pala itong nanlalalaki. Hindi ka na nahiya. Hindi ganoon, Robert. Pinilit niya lang ako. Nanlaki ang mga mata ko nung biglang humagulgol si Ma'am. Ma'am, ano pong sinasabi niyo? Nangangatal ang mga labi ko. Robert, pinilit niya ako. Ang sabi niya, susunugin niya raw ang buong bahay at sasaktan ka niya. Wala akong nagawa, Robert. Pinapasunod niya ako sa lahat ng gusto niya. Pagkatapos, marami pa siyang hinihinging kung ano-anong gamit sa akin at pera. Ito, tignan mo to. Lumapit siya sa study table ko. Nung dumating siya rito, wala naman siyang laptop, di ba? Pero ayan, tinakot niya ako para bilhan ko siya ng laptop. Ma'am, ano pong sinasabi niyo? Huwag naman po kayong magsinungaling, ma'am. Maawa po kayo sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo, Katrina? Dahil kung hindi, dalawa kayong malilintikan sa akin. Totoo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganyan na lang kabilis ang pagganda ng postura ng batang to? Kilala mo ko, Robert. Kuripot akong tao. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga gamit na to, ma'am. Bakit po binabaligtad niyo ang sitwasyon? Iyak na ako ng iyak noon. Miss Hart, matinding trauma po ang nakuha ko matapos ng gabing yon.
Mabuti na lang at nakaalis pa ako ng buhay sa bahay nila Ma'am Katrina. Tinulungan ako ng kaibigan ko na makahanap ng bagong dorm at mailipat ang mga gamit ko. Mabuti na lang at meron talaga akong naipon kaya nakapagsimula ako ulit. Pagdating kay Ma'am Katrina, iisa lang po ang masasabi ko. Talagang iba ang utak ng maraming pera. Gusto niyang nakukuha niya lahat ng gusto niya at kapag hindi ay gagawa siya ng kung anong kwento. Sa ngayon ay nakagraduate na po ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang call center habang naghihintay ng resulta sa mga inaplayan kong trabaho. Sana po kahit papano ay may napulot kayong aral sa nakakabaliw kong kwento. Muli, ako po si Lando. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad na mapasali ang kwento ko sa inyong programa.